Ang bawat tao mga idol ay may kanya-kanyang personalidad. Mayroon tayong mga sariling pag-uugali na hindi nagugustuhan ng iba. Subalit mayroon din namang nakakaunawa at sumusuporta sa atin. May mga pagkakataon nga mga idol na mabilis tayong humusga ng isang tao. Kahit na hindi pa natin siya lubusang kilala, ay napakabilis natin siyang husgahan base lamang sa ating mga nakikita. At sa reaction video natin ngayon mga idol ay ating makikilala ang isang taong kinakakainisan ng marami. At marami ang ayaw sa kanya at marami ang sa kanya ay nagagalit. Kaya naman bago pa tuluyang uminit ang ulo ninyo mga idol sa kanya, ay atin una siyang kilalanin at tinitiyak ko sa inyo na baka mag-iba ang tingin at trato nyo sa kanya oras na mapanood nyo ang video na ito. Dito lamang sa Opinion Mo TV. At ang tampok natin mga idol sa ating reaction video na ito ay walang iba kundi si Trillanes IV, isang kilala at isang naumiroonong kritiko ni Duterte. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, si Antonio Trillanes IV ay ipinanganak noong August 6, 1971 at ang edad niya sa kasalukuyan ay 53 years old. Isa siyang politiko sa Pilipinas mga idol. Nakilala siya sa kanyang ginampanan sa hindi na matagumpay na pag-aalsa sa Oakwood noong 2003 nang hinawakan niya kasama ang 321 na mga sundalo ang mga paupahang gusali sa Oakwood sa lungsod ng Makati. Naglagay sila ng mga bomba doon at binalaan na pabagsakin ang gusali. Subalit sila ay sinampahan mga idol ng kaso sa hukumang pangsundalo ng Pilipinas. Si Trillanes mga idol ay ipinanganak sa Caloocan at nakapag-aral siya sa De La Salle University, Manila noong 1987-1991. At ang kanyang kabiyak ay si Arlene Orellana. Siya ay may 3 anak, subalit nang nakulong si Trillanes ay namatay ang kanyang bunsong anak dahil sa pagka-stress ng kanyang asawa sa pagkakulong niya. Mas lalong nakilala natin mga idol si Trillanes bilang numero 1 kritiko ni Duterte. Subalit ang lahat mga idol na mga akusasyon ni Trillanes kay Duterte ay hindi lamang imbento, kundi lahat ay mayroong basihan, katulad na lamang mga idol ng mga patayan noong nakaraang administrasyon katulad ng AGK na kung saan ay napakaraming inosente ang nadamay. Subalit sa kabila nito mga idol ay napakarami pa rin ang nakagalit kay Trillanes dahil ito sa kasikatang taglay nga mga idol ni Duterte, kung kaya't marami ang pumapanig dito. Ngunit alam nyo ba mga idol na si Trillanes ay isa sa pinaka outstanding o productive senador sa ating bansang Pilipinas? Taong 2015 mga idol, Trillanes remains the most productive senator. Senator Antonio Sani F. Trillanes IV maintains his standing as the top performing legislator in the country. This is based on the number of bills, resolution, and committee reports he has filed and sponsored that have been enacted into law. For both the past and present congresses, his record has been consistent as having the most number of national bills passed into law. Tama ang inyong narinig mga idol. Si Trillanes lang naman ang isa sa pinakamaraming naipasang batas sa ating bansang Pilipinas. At sa kabuuan nga mga idol na mga taon na kanyang panunungkulan bilang senador ay nagkaroon siya ng 49 bills na naipasa, at kabilang nga mga idol sa mga ito ay ang Joint Resolution number 5 increasing subsistence allowance of uniform personnel, R18349 New AFP Modernization Act, Congressional Joint Resolution number 4 Salary Standardization Law. At siya din pala mga idol ang nagpasa ng batas na R18627 Anti-Bullying Law. Sa loob nga mga idol ng pananungkulan sa mga taon ni Trillanes ay napakarami pala itong naipasang mga batas na kung saan ay hindi nakikita ng kanyang mga kalaban.
Kung inaakala nga mga idol ng mga kalaban ay puro paninira lamang ang ginagawa ni Trillanes, ay doon sila nagkakamali. Dahil ito nga mga idol, si Trillanes ay numero 1 na aktibo sa mga senador, na kung saan nga mga idol ay talagang nakatutok siya sa kanyang trabaho. At napakaraming batas talaga mga idol ang kanyang naipasa, na kung saan ay napapakinabangan ng taong bayan. At para makita ninyo mga idol ang mga batas na kanyang naipasa, ay i-post nyo lamang po mga idol ang video na ito para inyong mabasa ng mabuti. Alam nyo ba mga idol na si Trillanes ay hindi talaga nagpayaman sa loob ng kanyang mga taon na pananungkulan? At sa daming batas nga mga idol na kanyang naipasa, ang lahat ng ito ay napapakinabangan ng taong bayan. Subalit ng dahil nga mga idol sa mga tiwali at mga magnanakaw na mga nakaupo sa posisyon sa ating gobyerno, ay dito galit na galit si Trillanes. Katulad na nga lamang mga idol sa mga korupsyon na nagaganap sa ating bansang Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay dito siya nakatutok para matigil ang mga korupsyon sa ating bansa. Subalit ano nga ba mga idol, o sino ba talaga si Senador Antonio Sani Trillanes? Ano nga ba ang kanyang totoong pag-uugali at ano ang kanyang estado sa buhay? At ano nga ba mga idol ang punot dulo at ano ang dahilan kung bakit siya galit na galit sa nakaraang administrasyong Duterte, at ano ang kanyang ipinaglalaban tungkol dito? At matatandaan nga mga idol, noong nakalipas na 3 taon ay na-interview ni Ogie Diaz si Trillanes, na kung saan nga mga idol ay marami ang humanga sa pagkatao ni Trillanes. Marami ang napabilib at marami ang nagsasabi na ganito pala ang totoong ugali ni Trillanes, na ang pag-aakala ng iba ay masungit at matapang. Subalit nung na-interview nga itong mga idol ni Ogie Diaz, ay dito natin napatunayan ng mga idol na may pusong maman pala itong si Trillanes. Tara at sabay-sabay nating balikan mga idol ang interview sa kanya ni Ogie Diaz. Nakulong ka? Wife ko had a difficult pregnancy. Dahil sa stress, I lost my son. Nakaramdam ka ng guilt? Na feeling mo ikaw ang cause? Yes. Yung parang in-snap from buhay, din sabi mo. Hello Team Echos, ang mga Uginians at Uginates. Ngayon po nandito po kami sa bahay. Napakasimple po ng kanilang bahay. Bago ang lahat ang aming pong bisita, ay ako palang bisita nila. Sorry ako. Senator Sani Trillanes. Hello po, Sen. Hello. First time ko yung magarap ni Sen. First time ko rin siya nakita. Sen, ano pakiramdam na taga-showbiz yung nag-interview sa'yo kumpara dun sa Senate reporters nung nasa Senado ka? Actually, mas nakaka-tense. Ha? Oo. Bakit? Dahil hindi ako sanay ng mga ganito. Hindi political lang. Yung issue Yes, na sasagutin. Kabado ka. Wala kang choice, andito na ako. Sen, ngayon ka namin nakitang ngumiti. Kasi pag sa mga interviews mo, nakikita namin ang tapang-tapang ng mukha mo. Parang ang ginto-ginto ng dating ng ngiti mo. Kasi bihira kang ngumiti. So feeling namin, ginto bang ngiti nito? Ba't ayaw ngumiti? Bakit ganun? Ang impression sa'yo ng mga tao na parang kang suplado. Well, alam nyo, hindi naman ako ganito palagi. No? Sa normal na buhay, talagang palangiti ako, palatawa ako. Pero nung nasa PMA kami, meron training doon na pag simula na yung parada, bawal ngumiti. Kasi meron demerits. Bawal ngumiti, tsaka bawal tumingin sa gilid-gilid. So pagka nagdiretso na yan, so pag formal occasions, naging habit na tuloy na hindi ako ngumiti. Parang Okay, so yung natutunan mo sa training noon, nabit-bit mo rin sa personal. parang naging instinct na. Matik na yon. Oo. Nag-i-ease up na tayo ng konti para medyo maka-relate tayo ng konti sa tao bayan. Meron ka na bang naringgan na sinabihan kong suplado? Or lumayo sa'yo kasi natakot? Kasi yung mukha mo nga, hindi nga humingiti. Actually, marami. Madalas. Oo. Bakit? Pero pagka kausap ko na ng ganito, nakita lang hindi naman pala. So, harmless naman pala. So, kahit ba sa bahay, nabibit-bit mo siya sa pagtrato mo sa mga anak mo, kay misis, yung tapang mo dun sa Senado? Ay, hindi. Talagang doon lang yun. Actually, sa ano lang yun, tuwing tinatanong lang ako sa mga mainit na issue, doon lang ako matapang. Pero, the rest of the day, hindi naman mo gano'n. In fact, doon nga sa kulungan, na sasabi ko madalas. Kulungan, nakulong kayo? Yes, nung nakulong. Nung Oakwood Mutiny? Oo, 2003 hanggang 2010 ako nakulong. Oh my God, 7 years. Oo. So yung mga kasamahan ko, kumukuha sila ng lakas sa akin. At ako yung joker doon, ako yung palatawa. Pag nakikita nilang okay pa ako, masaya yung disposition ko, so nahawa sa kanila. So, saan ba galing yung tapang ni Isen? Nung bata ba, nabuli ka? Parang hindi naman gano'n. Nung pinapalaki kami, yung father ko, military din, graduate ng PMA. So talagang medyo disiplinado ang pag-raise sa amin. At ako naman, parang hindi ako nagpapabuli. And aminin ko minsan, nung high school, kami pa yung nambubuli. And I regretted that. Kaya nga rin nung nasa Senado, nag-file ako at naipasa ko yung bill, yung anti-bullying law. Because of those experiences
experiences na akala ko katuwaan lang, yung pala meron ng naapi, natutraumatize. So yung tapang, tinitingnan ko growing up, parang normal lang naman kaming magkakapatid na lumalaki. Pero meron akong compulsion to defend somebody, no? Yung ilang beses, yung kapatid ko pagka napapaaway, sasaklolo ako, parang kailangan kong gawin yun. Yung tatay mo noon na sundalo, hindi rin takot mamatay ang tatay mo. Was there a time na yung nanay mo talagang lagi siyang kinakabahan, ninenervyo sa tatay mo? Nagkaroon ng instance noong 1986 no EDSA Revolution. Tandang-tanda ko to. Kasi umiiyak yung nanay ko, kausap niya yung tatay ko sa phone. Yung pala nagpapaalam na yung tatay ko na ano na siya, no, magde-defect na siya nung EDSA Revolution. Isa kasi siya dun sa mga unang officers na nag-defect noon kina Ramos sa Aguinaldo. Kaya binibilin niya na kami na sa nanay ko na talagaan na raw kami. No? Siya nang bahala. Ngayon pinipigilan siya nung nanay ko na huwag kang sumama dyan at babarilin kayo sa Caballo Island. Basta ganun yung naalala ko. But tinuloy pa rin niya. So nagkaroon ng marka sa akin yun na yung tatay ko, kahit mapipiligro siya, ginawa niya yung kanyang duty sa bayan. So, ikaw ba, nung kabataan mo, obviously, gwapo ka naman, hanggang ngayon naman. So, nung kabataan mo, ay naging marupok din ba si Sen? Medyo. Nung estudyante ka sa Lasal, marami bang nagkaka-crush? Ano kami, sociable kami nung mga barkada ko. So every weekend, gigimi kami. Disco pa noon nung panahon na yun. So we meet different girls, gano'n. So, gano'n yung lifestyle ko nung kabataan. Pero ano lang, isa lang naman ang pamilya ni Sen. Yeah. Tapos ang bilang ng anak ni Sen ay, so far, Tatlo po yung naging anak namin. Yung pangatlo, namatay. about dun sa family, paano yung closeness ninyo ng family niyo? Mas naging close ba kayo ng family mo during pandemic? Actually, we have always been close. Ang nawala nga dun sa mga activities namin, yung nanonood kami ng sine o kumakain kami sa labas. So dito ngayon, because of the conditions, yun na lang, yung magpapadeliver kayo ng food. But the closeness has always been the same. Okay naman. We try to be happy given the situation na binibigay sa amin. Paano relationship mo with your kids? Dahil alam nila na ang tatay nila sobrang tapak, na parang hindi takot mamatay. Alam mo, no? Nung naalala ko, nung maliliit pa sila, before pa ako nakulong, ako talagang disiplinaryan. Kaya ano yan sila, natatakot yan sila sa akin. Pero nung nakulong ako, for some reason, since wala na nga akong oras sa kanila, hindi na ako naging disiplinaryan, naging spoiler. Ini-spoil ko na sila. Kasi yun na nga, parang gusto kong bumawi dun sa mga panahon na wala ako doon, nakasama sila. Hindi man pwedeng konti na lang ang oras namin, matatakot pa sila, no? Tuwing bumibisita sa akin sa kulungan. Kaya ganun ang nangyari. And fortunately, kahit ganun ang situation, they grew up to be good kids. Kaya hindi mo ko na kailangan maging disiplinaryan. Nanibago ba sila? Bakit tayo ini-spoil yun? Bakit tayo na-joke yung consenting ni dati? Hindi naman kasi maliliit pa sila. Mga 4 years old. Okay. Kaya, pero mas na-appreciate nila ako. Naglalaro kami sa loob ng kulungan doon sa pagka-visiting period. So, mga conjugal visits, kasama sila. So, mas na-cherish nila yung time with me. Nung nasa kulungan ako, dan nung nasa labas, na talagang Wala kang time for them. Oo, and strict ako with them. So ngayon sila ay malalaki na, Sen. So paano naman yung ano? Dahil yung isa mas matangkad pa yata sa'yo. So ini-spoil mo pa rin or ano? Hinahayaan mo na siya kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya? Alam niyo kasi mga kabataan ngayon, talagang lalo na at their age, yung kailangan nila ng space, di ba? So bibigay mo yung space. Pero yun na nga, dahil maganda naman yung pagpapalaki sa kanila ng nanay nila, my wife. Kaya hindi sila ganun excessive, kabusado na kung ano-anong hinihingi. Alam nila kung ano lang yung kailangan nila, ganun lang. So hindi, alam rin nila yung limits nila sa, kunyari, lalabas sila o hindi. So ganun ang balanse ng magulang. I'm sure everybody would know that. So paano kanila kinakausap? Very playful kasi yung relationship namin. Hindi kami yung usual na parang formal, yung father-daughter, father-son. Hindi ganun. Talagang para kaming magkakapatid na mas matanda lang ako. Parang ganun. Ganun ang relationship namin. So they can tell me things na freely, no? Kahit medyo foolish yan, o kantsawa kami, lokohan, mga ganun. Meron ba silang bilin sa'yo like, Daddy, mag-iingat ka na, ayaw namin mawala ka. Huwag masyadong Daddy, huwag masyadong matapang. May mga ganun ba sila sa'yo? Kasi since lalo na sa mga issue sa politics, talagang pag sumagot ka diretso. Actually, inuunahan ko na sila. Paano? Pag nga nasi-sense nila na medyo under pressure ako, under stress, kagaya na one time, naipit ako doon sa Senado, so namang problema sila, ano ba, makukulong ba ako ulit? Pero nakita ko sila, inuunahan ko na sila, nasabi ko, ano to, Diyos ang bahala sa atin, kasi hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kakayanin. So sabi ko, kung sakaling makukulong ako, ganitong gagawin natin, mabibisita niyo ako ulit, ganyan. So pinapaunahan ko na, para kita nila na yung worst case scenario, mayayakap na nila, matatanggap na nila in case. So ngayon, kung hindi naman mangyari, maganda. Pero hindi ka naman nila inaawat kung, Daddy, tatakbo ka na naman, okay na tayo sa simple. Hindi naman. Kasi in the same way na binibigyan ko sila ng space na i-pursue nila yung mga gusto nila sa buhay, hinahayaan din naman nila ako na alam din naman nila na kung saan man ako pupunta, ay hindi ko sila papabayaan at iniisip ko yung kapakanan nila. Marunong ka pa rin bang umiyak? Sen? Umiiyak ka pa rin ba? May mga panahon na nangyayari yun. Actually ito, noong August, 2 yung nawala sa pamilya namin. Mother ko, on my birthday actually. Ha? On my birthday. Then 2 weeks after, yung brother ko na yun, close kami noon. 1 year ahead lang sa akin. Due to COVID? Due to COVID. Kaya medyo mabigat. Kung usapang pamilya mga idol ay napaiyak si Trillanes, ay kung ang pag-uusapan naman mga idol ay ang kanyang katungkulan bilang senador at kung ano ang kanyang mga nakamtan dito at kung ano ang kanyang mga naipundar,
ay ito nga mga idol ang sagot ni Trillanes. At kung ang inakala ninyo mga idol ay nagpayaman itong si Trillanes sa loob ng 12 taon sa kanyang panunungkulan bilang senador, ay ito ang ating masasaksihan at mapapakinggan dahil si Senador Trillanes pala ay napakasimple lamang. Sen, ito nga, syempre first na bisita ko sa bahay mo. Akala ko kasi pag senador, sobrang gagara ng mga bahay. Ang simple lang ng bahay mo. Pero 12 years kang senador. So I'm sure itatanong ng mga iba, wala bang naisubi si Sen bilang siya ay naging senador para magkaroon ng magarang bahay? Wala tayong nasubi na para sa ganon. Pero nag-i-invest din tayo para sa future ng mga bata and in case mawala ako for some reason. So, hinuhulugan din ng iba't ibang bagay, investment, and property. Pero yung dito, happy na ako dito para mas komportable ako sa and to be honest, bahay ito nung biyanan ko Bahay ito ng biyanan mo? Yes. Talaga? Nasanay na rito yung mga bata. So, dito yung mga kaibigan nila. Kaya hindi na rin kami umalis. Yung mga biyanan ko naman nasa General Santos. So, pinayagan nila kami muna tumira dito. Bakit hindi ka nagpayaman bilang senador? Yung iba kasi, nagpapayaman nung naging senador. Yan naman masasabi ko, galing yan sa training ko doon sa PMA. No? Naging chairman ako ng honor committee na tinatawag. Na yung honor committee, ito yung mga kadeteng nagtuturo sa mga kapwa kadete na wag mag-lie, cheat, and steal. So, na-embrace ko yun. At yun na nga, nung gumraduate ako sa PMA, talagang tinatalikuran namin yung mga ganyan pangungurakot. At yun na nga yung naging reason kung bakit kami nag-rebelde. Then, nung nakakulong ako, 7.5 years, doon ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Na kahit may magdala lang sa amin ng Jollibee o McDonald's, parang piyesta na sa amin. Talaga? Oo. Kaya doon mo makikita na yung mga magagarbong mga bagay o mga desires, hindi siya necessary Yung pagmamalabis, hindi kailangan yun. Kasi kung wala ka namang peace of mind, wala rin yun. So, dito, everyday, mahimbing ng tulog ko. Mahimbing ang tulog mo dahil? Dahil wala akong inagrabyado, wala akong ninakaw, wala akong pinagsamantalahan. So, you can sleep soundly at night. So, ano mas importante sa iyo? Sa ngayon, at this point in time, mas importante sa akin yung gawin ko yung tungkulin ko. No? Kasi pagka natapos itong buhay natin, na maiiwan yung anak natin, yung future generations, ngayon, lumala yung sitwasyon, edi sa atin din babalik yun. Parang yun na yung driving force or motivator ko to wake up in the morning. Parang gano'n. So, Sen, nung naging senador ka, meron ka bang naipon? Ipon in what sense? Kasi alam mo naman, di ba, ang impression ng mga pag nagiging politiko, lalo na't mataas yung posisyon na nakuha, meron ng itinatabihan para sa kanila. Yung iba. So si Sen ba, nung umalis ka, nung nag-last year mo na, last day mo na as senador, ano lang ang nag-gain ni Sen? Palagay ko, ang nag-gain ko ron is yung respeto hindi lang ng aking pamilya, but the people who know me, na dumaan ako doon sa 12 years na yun na hindi ako na lulong, o hindi ako kinain ng sistema. And maraming times yan, yung magbibigay sa'yo ng temptation, na aalokan ka, bibigyan ka ng isang bag ng pera dyan para lang kapalit ng kung ano man. So, sa akin, bunga ng aking training at experience, madali sa akin tumalikod sa ganun. Kasi alam ko, ang balik nun, iba Parang hindi ka makatulog o hindi ka makaharap sa sarili mo. Parang ganun. At sa amin, since ganitong pamumuhay lang, edi kayang-kaya naman ang sweldo ng isang senador at yung sinisweldo pa ni Mrs. So ngayon, ako nagtuturo din ako ngayon sa UP at Ateneo. Parang okay naman kami, di ba? Parang komportable naman. At nakita ko rin, lalo na nung senador ako, maraming inimbestigahan ako dyan. Bilyon-bilyon yung pera. Pero nakita mo, hindi naman sila masaya di ba? Hindi sila naging masaya doon sa mga ninakaw nila. Hinahabol sila na, nagiging problema kayo. Yun. At come to think of it, na-imagine mo kung mangungurakot ka tapos ipapakain mo yung bunga ng pangungurakot na yun sa pamilya mo. In the end, sila rin yung gagabaan nun. Besides, sanay din naman yung pamilya ko sa simpleng pamumuhay. So, kaya hindi ko na kailangan baguhin yan.
Anyway, hindi naman ako naghahangad ng iba pa kasi masaya naman ako kung anong meron ko ngayon. Marami man mga idol ang nagagalit kay Senador Trillanes. Marami man ang umaalipusta sa kanya at nagmamaliit at sinasabihan pang trilling. Ay sana kapag napanood nyo ang video na ito, ay sana ay mag-iba ang inyong pananaw at pagtingin sa kanya. Ating napanood mga idol at napakinggan kung anong klaseng pagkatao ang dating Senador Trillanes. Ating napakinggan mga idol ang kanyang buhay at ang kanyang mga pinagdaanan. Kung kaya't masasabi ko nga mga idol na itong si Senador Trillanes ay mayroong mabuting hangarin sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman hindi masama mga idol na imbestigahan ang mga taong tiwali katulad na lamang mga idol ng kanyang ginagawa. Kaya sana huwag nating bairalin mga idol ang pagiging fanatiko na kung saan ay kahit mali na ang ginagawa ng iniidolo nating politiko ay kinakampihan pa natin. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung mayroon kayong komento mga idol at nais na ibigay ng reaksyon at opinyon ay ibahagi lamang ninyo sa ating comment section. Hanggang dito na lamang muli mga idol, at kung nagustuhan ninyo ang reaction video na ito ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.